Okay sana yung social media, kaso minsan nagagamit talaga, hindi pala minsan, kadalasan, nagagamit sa mga peking mga peking expectations di ba? Pagdating sa relationship, dapat ganito ka. Pagdating sa pagpili ng taong makakapiling mo, dapat ganito sila. What's up mga ropa? Magandang umaga sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, Suplado Moto. So yun mga ropa, simulan natin to. So sabi ng babae rito, basta dun daw siya sa lalaki na alam yung 4 phases ng menstrual cycle, para at least daw alam niya kung ano yung mood ng babae or kung ano yung mood ng mga kababaihan. Okay mga roba, ito lang masasabi ko. Hindi natin trabaho na alamin yung menstrual cycle nila. Okay? Unang-una, pag nasa relationship ka, it's your fucking responsibility na dapat may control ka sa emotions mo. Okay? Kasi kung talagang iaasa mo lahat sa kalalakihan, tapos papasok ko ng relationship, ano kaya mo ibigay sa relationship? Hindi ko alam kung bakit ganito ngayon mag-isip yung mga kababaihan. Pati ba na may pagre-regla nyo? Kailangan obligasyon pa namin alamin? Kasi i-adjust namin yung mood namin o i-adjust namin yung pagkatao namin para dun sa mood nyo. Mga ropa, wag ganito ha. Wag na wag kayo mag-a-adjust kung sino man talaga kayo. Kung nasa relationship kayo, hindi ka pwedeng laging please ng please. Diba? Mga ropa, ito wag na wag nyong gagawin. Yung i-a-adjust nyo yung sarili nyo para dun sa mood niya. That's bullshit. Okay? Hindi dapat ganito mga ropa. Dahil unang-una, dapat pag pumasok ang babae sa relationship, alam niya kung ano yung obligasyon niya at alam niya yung mga dapat niyang gawin. Hindi pwede binibaby niyo yung mga ganitong babae. Pati menstrual cycle, putya, kailangan alamin mo. Why? Kasi para hindi kayo mag-away? Hindi ganun. Kahit anong mangyari, kahit anong mature ng isang lalaki or mature ng isang babae, pwede magkaroon pa rin ng conflict. Ngayon, kung pati ba naman, pagre-regla mo, iaasa mo sa lalaki na dapat siya mag-adjust dahil iba yung mood mo, I think slavery na to. Ano ba naman yan, ladies? Ano ba kala nyo sa lalaki talaga? Yun lang ba tingin nyo talaga sa lalaki? Magbigay ng provision at intindihin kayo? Relationship nga Ba't ka papasok sa relationship na hindi mo alam kung ano yung dapat mong gawin? Diba? Sa inyo rin mga ropa, sa mga lalaki dyan, alamin mo rin kung ano yung obligasyon mo. Hindi puro ka lang gusto mo bembang para kang tangi. Diba? Tangi ng mga lalaki to Nagbibigay ng relasyon para makabembang. Ito naman ang mali sa mga babae. Nagpapabembang para makakuha ng relasyon. Balak ng puta. Ano nangyari? Parehas kayong walang balyong binibigay sa isa't isa Ang gusto nyo, magbembangan lang talaga. Hindi na kailangan ng relationship kung gano'n. Pag-uusap na lang kayo. Mainit ka ba ngayon? Mainit ako Anong phase mo ngayon? Ovulation phase ka ba? Let's go! O sige, magra-rubber na lang ako. Takilang yan. Anyway, hindi ko maintindihan bakit lagi iaasa lahat sa mga kalalakihan na para bang wala siyang control sa kanyang emosyon. Yes, given! Ang mga babae nanggagaling sa feelings and emotions nila. Pero pagdating sa menstrual cycle, my God! Alam mo na yan. Nung nagkaroon ka, maybe at the age of 14, 15, we don't know. Siyempre, maintindihan mo yung katawan mo, maintindihan mo yung mood mo unti-unti. Di ba? Kumpara sa mga kalalakihan, ba't iaasa mo sa boyfriend mo? Ba't iaasa mo sa lalaki mo? Na kailangan i-adjust niya yung sarili niya para sa mood mo. That's totally unfair. Ganito na lang mga ropa para fair. Pag meron yung girlfriend nyo at alam nyo na lagi lang kayong inaaway pag meron siya or nagtatalo kayo, pucha, wag mo na yung message. Tuloy yun naman ang gusto niya Ikaw yung mag-adjust Di ba? Kasi pwede naman na yung babae mag-adjust kasi ikaw nakakaalam ng ano mo ng menstrual cycle mo, iaasa mo pa sa boyfriend mo or sa lalaki mo. Maling-mali ito mga ropa. Pag ganito ginawa nyo, masyado nyo ang binababy yung mga kababaihan. Kaya mas lumalaki ulo nila Kaya mas nakikita nila na okay na pala yung ganda ko. Yung palang valuable na. Parang ang nangyayari, 90% ng ganda nila. Yun ang parang kaya lang nila ibigay. 10% yung pwedeng mag-effort sila sometimes. Di ba? Hindi pwede. Hindi ganun Hindi ko nakikita yung relationship na ganun. Tsaka ewan ko bilang lalaki, dapat hindi mo talaga nakikita ang relationship na dahil sa ganda niya, bibigyan mo siya ng relationship. Pucha, nakakatawa, di ba? Ang lalaki, willing magbigay ng relationship, makabembang lang. Ang babae, willing bumuka ka, makakuha lang ng relationship. Anak nang.
Well, don't get me wrong. May mga babae naman talaga na day breakers for the men they like. Talagang i-open nila yung legs nila kasi gustong-gusto nila yung lalaki. Pero iniisip din nila na itong lalaki na to ay hindi pang lifetime or it's only for a while. Doon minsan na tatalo yung mga yung mga gusto na makipagrelasyon di ba? Yung mga lalaki na nasanay sa ganun, yung parang andali kuhanin ng babae, tapos nung ready na sila makipag-relationship, hirap silang kumuha. Kasi yung default nila, yung pang pang madalian, pang sandalian lamang. Kaya ngayon, na ready na sila mag-relationship or gusto nila ng relationship, nahihirapan din sila kumuha. May mga ganyan mga lalaki, mga ropa. Hirap silang parang takin na wala na akong makuha ang babae talaga na sayang yung nakilala ko last time, okay naman siya. Kaso talagang bembang lang talaga Anyway, hanap na lang uli. So may mga sitwasyon na ganyan ng mga ibang kalalakihan. Yung ready na siya mag-settle, kaso nahihirapan naman siya maghanap ng mga babae na talagang pang long term. Actually, naniniwala nga ako, mas mahirap maghanap ng kapartner ngayon or na makakapareha mo Both hindi lang babae, hindi lang lalaki, kundi pareha sila nahihirapan. Kasi, ito na naman, sisihin na naman natin yung social media. Okay sana yung social media, kaso minsan nagagamit talaga, hindi pala minsan, kadalasan, nagagamit sa mga peking mga peking expectations di ba? Pagdating sa relationship, dapat ganito Pagdating sa pagpili ng taong makakapiling mo, dapat ganito sila. Ang tanong, ano ka ba? Ano ba yung kaya mo ibigay? Di ba hindi naman ganun May mga lalaki, looks lang yung kaya ibigay. O pag mamalaki pa nila na magaling sila sa kama, what the fuck? It's not always like that. Di ba? May mga babae naman, bakit? Ganda-ganda ko kaya? Bakit? Dami ko kayang options. Bakit? Dami ko kayang nagkakagusto sa akin. So, dahil pala nagkakagusto sa iyo Ba't habol ka ng habol dyan sa lokong lalaki na yan? Kung marami talaga nagkakagusto sa iyo at marami kang options, hindi ka maghahabol sa lalaki na yan. Ang totoo, wala kang options. Okay? Yung mga nagbibigay sa'yo ng attention sa social media, hindi sila options. Alright? Nagbibigay lang sila ng attention pero hindi mo sila nagugustuhan. Gets? Dahil ang totoong gusto mo, kadalasan, wala sa social media mo. Ulitin ko, ladies. Yung mga lalaki na nasa friend request nyo, or yung panay comment, panay DM, panay likes, especially sa mga stories mo, or nag-heart sa mga post mo, hindi yan yung mga lalaking gusto nyo. Ang mga lalaking gusto nyo, kadalasan, wala sa social media nyo. Okay? So, ano takeaway natin dito mga ropa? Huwag kang mag-a-adjust sa babae. Siya dapat ang mag-adjust. Ikaw ang magiging leader ng relationship pag binigay mo na yung relationship sa kanila. Ulitin ko, stop giving fucking relationship just to get sex. Mas masakit sa ulo ang pwede mo makakuha pag binigay mo yung relationship at sex lang ang nakukuha mo. Kung pag-uusapan natin it's a matter of survival dahil wala kang bembang, puta, mas hindi ka makakasurvive or mas mahihirapan kang sumurvive in the long run kung pipiliin mong babae, katawan lang ang kayang ibigay sa'yo pagdating sa relationship nyo. Why? Elaborate natin. Kasi in the long run, ikaw ang magtataguyod, ikaw ang magbibigay ng provision at protection, tapos sex lang ang kayang ibigay. Diba? Tapos nakokontrol ka pa. Hindi ka ba nag-iisip nun? Kaya isipin yung mabuti bago kayo magbigay ng relationship. Okay? Hindi puro libog. Maliwanag ba mga ropa? So yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.